Mga kasayan, meron lang tayong sasagutin na nag-comment sa atin sa XRM 110. Basahin mo kasayan ng shoutout mo na rin. Shoutout kay Ken 2.2. Boss, ano kaya sakit ng XRM 110 ko? Mabilis malowbat yung battery pagbukas ng ako ng headlight. Nauubos agad, kailangan laging throttle battery operated kasi headlight ko tsaka yung charging niya naka-stop lang sa 12.0. Pag nag-throttle dun lang tataas, tapos babalik ulit sa 12.0. Posible kaya na mahina lang charging ng regulator ko. Tinanggal ko na rin brake light pero ganun pa din. Nag-comment siya sa Rosie Macho 125175. Malakas ang kuryente. Umaandar lang kapag naka-choke. Ano kaya ang sira? Ito siya kasaya na. Yung una-una mali yung una niyang ginawa. Yung tinanggal niya yung brake light. Ito yung brake light natin. Yung sa may likuran. Ito yung ating brake light. Pagka tayo halimbawa ay nag-battery operated ng headlight, etong natin battery operated din. Battery operated din yung kanyang yung brake light ha. Yung brake light ito is stock valve. Automatic malakas tong kumonsumo sa battery. Dahil ito ay ito ay LED, mas mahina siya kumonsumo. Yan siya ha. Nakailaw siya. Kaya pa. Yan siya, nakailaw siya ha. O kaya nakailaw, tingnan mo yung gumagalaw ba yung niya? Dito. Halos wala siyang gumagalaw kasi nga naka na siya. Pero subukan niyo sa inyo, gagalaw kagad pag nag-brake kayo kasi naka-stock valve siya. Tapos sa sinasabi niya 12.0, mahina yung niya. Dapat pagka hininto mo yung battery mo, yung motor mo, pag binuksan mo siya, 12 pataas yan. Kumbaga sa kwan busog siya. Dapat lagi siyang busog. Kumbaga sa tao. Laging busog ang ating battery. Ayun siya ha. Ito yung sinasabi mo na 12. Dapat yan. 12.5 pataas. Pagka papatayin mo yung motor at isindan, bubuksan mo na siya. Ayun ito. Testing natin ha. Ayun yung dapat yung charging na makita niya. Bababa na agad pag nagbukas siya ng ilaw. Nag-battery operated na yung headlight niya, automatic. Dapat LED na yung headlight. Ito yung headlight natin ha. Kasama pa yung park light dito. Ito yung reading. 14.7. Ilawan mo sa 14.7. Ayan ha. Buksan natin. Headlight, taillight. Ito yung taillight. Ito yung taillight. Headlight, taillight natin. Kasama ang double contact dyan. Double contact tayo ng ang reading natin. And dapat yung reading nyo, ayan, di na tayo nagre-rev dyan. Kaya nakasaya na, yan ang dapat ang reading ng motor. Pero ito kasaya ng pagkakaiba nito sa kanyang motor, naka full wave na to, pinull wave na natin. Ito, yun may regulator. Ito yung regulator natin ha. Naka full wave na to. Kaya malaki na yung kanyang regulator. Automatic, malakas na siya mag-charge. Meron tayo dyan video na tatlong full wave na iba't ibang klase. Kung saan kayo magdadali at kung meron kayong materyales, pwede yung siyang pagpilian. Kasi ito, bubuksan naman natin yung yung kanyang ito. Then, all eye, mini driving light. Bali, siya, 4 yung lens niya, tigdalawa. Siya. Tapos tingnan mo yung reading niya. Tapos pagka nag-rev tayo, tataas ka agad siya. Kasi ninyo, tataas agad siya ha. Ngayon, pag pinatay natin yung ating MDL, patayin natin. Ayun siya, tapos papatayin natin yung yung headlight, park light.
pansinin niyo yung reading. Bumabalik agad sa dati. Bumalik agad sa 14.7. Ngayon, pagka nagbukas kayo ng ilaw, nagbukas kayo ng MDL, bumaba na siya ng gusto, tapos hindi kagad siya bumalik sa dati niyang charging, ibig sabihin, hindi niya kayang supply ng charging yung inyong mga ilaw. Kinukulang siya. Ayan, pansinin nyo ha. Pag tumatakbo na yung motor, batteries na siya. Ito ang pinakamaganda mong gagawin kasi kahit i-full wave ko yung motor mo. May video tayo kung paano tayo mag full wave. Ayan siya ha. Pansinin nyo ha. Bukas yung ano natin ha. Ayan, yung ating MDL o all eye. Maluwag lang yung ano yan kaya nagbabibrate ha. Maluwag lang yung ating pinaglalagyan. Ayan dapat ang kanyang reading ha. Tayo na yung mga ilaw natin para makita nila na bumabalik sa dating ano. Lahat ng ilaw patayin mo. Yan. Madali niyang mababawi. Kita natin dito pala natin ito na itornilyo. Madaling bawiin yung ating ano, balik agad sa 14.7. Ito kasi walang ano to ha. Tingnan mo dito. Wala tayong relay diyan. Wala tayong relay. Naka ano lang tayo, naka full wave lang to ha. Yan, walang relay. Ngayon, meron tayong power appliance na pinakamaganda sa ano, sa XR natin. Ang may relay lang dito yung busina. Yan lang, yung busina lang may relay ha. Pansinin nyo ha. Nakabukas. Tapos nakabukas din. Pero meron pa tayong busina. Buhay pa rin yung ating busina. Yan siya kasayan ha. Pansinin nyo ha. Malakas pa rin yung ating busina. Ito, pupunta tayo rito. Tignan nyo, balik agad siya. Ayan. Bumabalik agad siya sa lakas niya na 14.7. Sa pagka-full ng kanyang battery. Dapat laging puno yan. Maganda yung ating charging para laging puno yung battery. So time, ito naman yung kailangan mong gawin na ano, nagagayahin mo sa kanyang minor. Pag meron kang FI, pansinin mo yung minor ng FI. Yan. Ito yung minor ng FI, this tambudo. Ito rin ng FI, pag nag-charge, mabilis siyang umakyat. Mabilis siyang umakyat. Yun yung ginaya natin dyan, yung mga full wave. Tapos yan o, mataas yung minor. Kaya hindi yung mahalatang mataas yung minor kasi maano lang siya. Maliit lang yung butas ng tambudo. Pero yung mataas ang minor. Walang problema na mataas ang minor ng isang motor. Hindi tataas sa konsumo ng ano yan, gasolina. Yan yung dapat na minor ha. Yan siya o. Kahit pag bubuksan mo lahat yan. Yung ilaw niya. Kahit buksan mo lahat yung ilaw niya, kaya-kaya niya supplyan lahat yung ano. Mo. Sample natin na yan. Ayan natin nyo ha. Naka double contact pa rin to. Naka double contact park light, signal light siya ha. Ngayon, ito, pansinin nyo ha, papatanin natin, babalik natin sa dati. Nakagad siya. Nakabalik na kaagad siya. Ito naman yung ano natin, naka-power up. Yung pinakamaganda mong gagawin. Ito siya. Ito naman yung naka-power up. Meron siyang may apat siya na fuse. Tsaka meron siyang isang relay. Ito siya ha. Ito naman yung power up. May alarm, may sounds. XRM 110 2005 model. Parehas yun. Ayan siya ha. Ito mas marami ng load to. Ito ka sa harap. Papakita natin yung load. Mas marami na itong load. Pinakamaganda ganito kayo power appliance ha. Ito pala dito. Dito ka pala sa ano. Pakita natin yung ano. Ito luba na yung battery niya. Kaya pag bukas mo, hindi siya ganun kataas. 12.3 lang siya. 12.3 lang siya ha. Ayan yung ano natin. Pero yung load dito, siya ha. Meron tayong double ano dyan. Meron tayong park light,
Park light white ha. XRM 110 din to. Ayun siya ha. Pasinin nyo ha. Tapos headlight natin. Headlight. Tapos double contact natin. Ito double contact din siya. XRM 110. Turn right. Sila. Turn left. Park light, brake lights. Ito nakapower up to. Pagka XRM 110, napakarami nating video. Siguradong masusolusyon na natin yung ano yan. Yung sakit ng yung ano. Ayan, mababa yung ano niya. Mababa pa yung ano niya. Yung charging niya. Bubuksan natin ngayon yung apat na ano niya. Bukas sa harap. Apat na pakita mo. Ito siya ba? Park light to. Apat na MDL siya. With blower lahat yan. With blower ito siya. Apat. Kasama na rin natin si headlight. Yan. Bali ano na siya. Yan na yung mga ilaw natin. Pansinin nyo. Yan siya kasaya. Ito. Saka pa lang siya bababa. Pakita mo ngayon. Saka pa lang siya bababa ng ganyan kasi nakabukas na siya lahat. Bababa siya ng 12. Pero pagka tumakbo na tayo, ayan na siya. Supply na siya lahat. Kaya-kaya niyang supplyan. Kaya niyang supplyan nyo kahit marami siyang load. Bukas atras ka daw para makatala ng bukas lahat. Pati bukas na rin natin to. Park light na natin. Yung light natin. Turn left. Kaya na. Okay, balik tayo dito sa kabila. Ito, ganito yung minor ha. Nakukunin mo yung minor. Yung minor ng ano, FI, yung mataas na minor, ayan o. Hindi mo lang siya mahalatang mababa ha, pakinggan mo yung minor niya. Mataas yung minor niyan, kaya lang hindi mo siya halata kasi maliit yung butas na tangulo. Yun ang gagayan mong minor sa iyong motor. Kahit anong motor pa yan, walang problema, hindi na makaka-affect. Tapos dito, kailangan mo sa full wave. Yung pinakamagandang ano dyan. Pagbukas mo dapat, laging ganyan ang mataas yung reading mo. Kung okay pa naman yung battery. Pag matagal na yung battery mo, 12.3, 12.4, yun na. Yung pagka yung mga 2 taon na 3 taon yung battery. Isa ka, pag sino aakit yung ano yan. Hindi tayo magre-re, pero aakit yung kanyang ano, yung kanyang voltahe, yung voltmeter. Ang pinaka-solusyon na gagawin mo yan, i-full wave mo siya. 3 full wave ang ginawa nating video. Tapos ito yung charger natin. Pag nag-full wave ka na, mamili ka lang sa dalawa. TTGR o Liwa yung gagamitin mo charger. Ito yung gagamitin mo na para hindi ka malobatan. Tapos magpalit ka rin ng LED headlight. LED headlight tayo LED headlight, papalitan mo siya LED headlight, tapos LED taillight. Taillight, LED rin to. Yan, LED rin yung gagamitin mo na taillight. Mas mga mahina lang sa konsumo kaysa stock bulb. Mas malakas sa konsumo siya Ito yung reading Yan, nakabukas pansinin mo Kahit nakabukas yung ano mo, MDL mo, headlight mo, dapat hindi mauubos yung ano mo. Hindi mauubos yung volts ng inyong battery. Ibig sabihin, nasusupply siya ng magandang karga, napapalitan. Pagka nag-rev ka na, tataas na siya. Aangat ka agad siya. Siyempre, pag guminto ka, papatayin mo yung ano mo, papatayin mo yung kanyang MDL. Pag angat na kaagad siya. Pag guminto ka. Ganyan dapat yung magiging reading ng yield motor. XRM 110. Tandaan mo, marami tayong XRM 110 dyan. Tsaka kung ano man yung mga sakit na XRM 110 nyo, i-comment nyo lang. Pagdating sa wiring, kayang-kaya natin solusyonan yan.
sigurado yan, magagawa natin ng paraan. Ito, stock lang to, walang relay. Yung isa may relay na yon. Kaya pagka nilagyan natin ng relay, fully loaded na rin gagawin natin dyan. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.